Isang scientific experiment, no, na naglagay ng isang daang itim na langgam sa isang jar at naglagay din ng isang daang pula na langgam sa nabanggit na jar, no? So okay lang, ano? Kasi pareho silang langgam, no? Pero noong sinake yung jar, no, nagpatayan yung itim at saka yung pulang langgam, no? Nagpapatayan sila pero hindi naman sila ang may dahilan. Ano ang may dahilan ni Ellen? Yung nagsishake ng jar, no? So bahagi ho kuminsan sa mundong ginagalawan natin, ano, ay nagkakagulo tayo pero kung minsan hindi natin alam kung sino nagsishake ng jar, ano? At pinaalala ko sa atin ng poong may kapal, ano? Katulad ni Haring David at ni Saul, katulad ng mga 12 alagad, sila'y parehong pinili ng Diyos, ano? Sila'y parehong hinirang ng Diyos, kung tutuusin, ano? So, kung inyong maalala sa aklat ni Propeta Samuel, no? Kung kayo ay nakapagsisimba ng everyday, hindi naman kayo lahat nakapagsisimba ng everyday, pero kung mababasa nyo po yung aklat ni Samuel sa Lumang Tipan, dalawa ho kasi yun, no? Dalawang libro, una at ikalawa, no? So bahagi ho na makita natin na alin na ang mga Israelita, no, ay sabi nila ay gusto nilang magkaroon ng hari, no? Para maging katulad din sila ng ibang bansa. Kasi yung mga anak daw ni Samuel ay ayaw nang sumunod sa yapak niya, no? Kasi before ay sabi nga natin, isa lang yung kanilang pinuno, spiritual and political, ano? Si Moises, si Abraham, si Jacob, ano? Si Samuel, ano? Yung mga propeta, judges, ano? Sabi niya, gusto namin magkaroon ng hari para maging katulad din kami ng iba, ano? So kinuha si Haring David, Haring Saul, no? Si Haring Saul ang unang naging hari, no? Kaya lamang ay may pinagawa si Yahweh, ang Diyos kay Saul na hindi niya nasunod, no? Kaya anong sabi ni Yahweh, no? Anong sabi ng Diyos kay Samuel, no? Ay hindi na siya ang magiging hari. Kaya anong ginawa ni Yahweh, no? Ay pinahiran niya ngayon si David, no? So, dalawa na silang pinahiran ng Diyos. So bahagi yun na kung saan, kaya yung ating pagbasa ngayon, pagkakataon na sana yun ni David na patayin si Saul and then siya na yung maging hari, no? So kaya siya tinutugis, no? Kaya siya ay kumuha ng 3,000 na mga Israelita, tinutugis niya si David, no? Sapagkat nagsiseryo siya kay David, no? Kasi halos siya na yung sinisigaw ng tao, no? Kasi pinatay niya nga si Goliath, no? At marami rin siyang naiambag para sa bayan ng Israel, no? So kaya nakinig rin siya sa sulsul ng iba, no? Yan ay karibal mo sa trono ng bilang hari ng Israel, no? Kaya nasabi ni David, ano, ba't ka naniniwala sa sinasabi ng iba, no? No? Ba't ka naniniwala sa sinasabi ng iba na gusto kitang patayin, no? Ipinakita niya yung prueba, kung tusin, pwede na niyang patayin, no? Anong sabi ni Haring Saul? Mas mabait ka sa akin. Mas mabait ka sa akin. So mabahagi ho, ano? Sana hindi tayo katulad ng mga langgam, no? Sana maging katulad tayo ni David, no? Bahagi ho na kung saan ay makita ho natin, no? Na kahit na ginugulo tayo, no? Na hindi natin namamalayan, pinag-aaway tayo pero iba pala ang may dahilan, ano? Kaya pagkakataon na kung saan makita natin, pare-pareho tayong naglilingkod sa Diyos, katulad ng 12 alagad. Si Saul at si David ay parehong nilangisan ni Samuel, no?
para maging pinuno ng Israel, para alin? Gabayan ng bayan ng Diyos. Para nang sa ganon ay maipagtanggol sa sino mang umaapi rito. Yun naman yung makita ho natin, ano? At pagkakataon din ho, no? Ngayong ikasyam ni Gerardo, ano? Idudulog natin sa harapan ng paumikabal kapag magamatsi na sa kabilang buhay na, ano? Ay idinudulog pa rin natin ang kanyang panalangin. Pinagdarasal natin siya at humingi tayo na ipagdarasal din tayo, ano? Nabanggit ko na sa ilang mga misa ko, ano, na itong taon na ito 2024 ay bilang paghahanda ho natin sa Jubilee Year 2025, no? Kasi alam naman natin, no, last tayo nagdiwang ng Jubilee Year ay 2020, no? 2000, year 2000, ano? Yung pong 500 years natin sa Pilipinas lang 'yon, ano? Yung nakalipas nating Jubilee Year ng 500 years sa Pilipinas lang mo 'yon, ano? So pero ito ngayong 2025, ito ay all over the world, no? Ito ay pagdiriwang ng sambayan ng Katoliko, no? Sa lahat ng dako ng daigdig, no? So bahagi ho rito at sa paghahanda itinalaga ng simbahan na alin itong 2024 ay alin maging taon ng panalangin, no? Makita natin yung kahalagahan ng panalangin. Ipanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na namatay na katulad ni Gerardo, no? At ipanalangin natin na alin katulad ng ginagawa natin sa mga santo, no? San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami, no? Mahal na Birhen ng de la Natividad, ipanalangin mo kami, no? San Antonio Abad, ipanalangin mo kami, no? So kahit na ho kay Gerardo, ano, pwede natin idulog, no? Idalangin mo kami, ipanalangin mo kami. So wag natin kalimutan. Sabi natin ay hindi pa santo yan. Well, hindi tayo alam, ano? Anong malay natin kung santo na 'yon, ano? No? Pero kahit na hindi ako santo 'yon, kahit na sa purgatory 'yon, ano? Ay pwede tayong ipagdasal, no? Hindi niya lang pwedeng ipagdasal yung kanyang sarili, no? He could not help himself, no? Pero he could help us, no? And we could help him, no? Na matulungan natin siya na sabi nga may bigay yung hinihingi ng katarungan, no? Kung sakali mang hindi niya pa naibigay nung siya nabubuhay sa daigdig na ito, no? It's no longer of salvation, ha? It's already question of justice, no? Ang pinag-uusapan natin dito, no? So alam naman natin na yung purgatory ay papatungo rin naman sa langit, no? So bahagi ho yun, no? Kaya maganda rin ho isama sa ating panalangin, no? Yung mga mahal natin sa buhay na yung mauna, no? Na humingi tayo ng panalangin, no? Kasi kasama na sila ng Diyos, no? Hoping na kasama na sila ng Diyos. Kung sila'y nasa impyerno na, wala tayong maasahan, no? Pero alam naman natin, ano, ay sa dakilang awa ng Diyos, no, ay nandun palagi yung pagkakataon na kung saan ay makita natin yung patuloy na pagnangalaga sa atin, ano, habang tayo tumataak sa daigdig na ito, ano? At isa yung sa idulog natin sa harapan ng may kapal, ano? Tayong lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, no, ay bahagi rin na kung saan ay naway tulungan tayo, no, na makita natin yung pagkilos natin sa daigdig na ito, no? At isa yun sa maging aware din tayo, no, na baka pinagsasabong tayo, no, pero may taong nasa likod pala na alin, the one shaking the glass, no? So kaya hilingin din natin yung pagninilay, no, at ang mga grasya, no, na pwedeng idulog sa atin ng mga taong alam natin na kapiling na ng Diyos, no, pumalapit ng kapiling ng Diyos sa atin, na tayo gabayan, no, makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita pero nakikita nila, no? Kasi bakit nila nakikita? Kasama na sila ng Diyos, no? So bahagi rin no na kung saan ay very powerful yun, ano? Kasi
Kung tusin, hindi lang ho yan para sa pag-aalala natin sa mga santo at santa. Ano? Yun lang ang binibigyan natin ng pagkapalaga, yung mga santo at santa. Ano? Hindi natin alam natin yung palang miyembro ng pamilya natin, ano? Kung those who help us, ano? Bakit? It's still the same, ano? The same status. Na alin? Patungo sila sa Diyos. O baka kasama na sila ng Diyos. No? So kaya, sila rin, ay pwede rin gumabay sa atin. No? Kaya, we can also ask their help to help us. No? Sa bagay na kung sa pagkilos sa atin sa daigdig na ito. Sa pagkilala natin, lalong-lalo na saan? Sa direksyon na naway makita natin. Ano? At yun yung isa sa mga naisimbigyan ng simbahan ngayong taon na ito ng panalangin, no? Yung kapangyarihan na idinudulog ng panalangin, no? Lalong-lalo na ng mga mahal natin sa buhay, ano, na yumao na.